Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon between Seventh-day Adventist and Roman Catholic Church mga kapatid. At ang debate na pag-uusapan o yung topic na pag-uusapan ay I will prove that the dietary law in Leviticus 11 are commanded by God for all people to follow. Yan. So hiniling ko lang na mag-mute yung ating mga kapatid. Commute muna bro. Ayan, thank you mga kapatid. Again, ang topic natin is about dietary law, yung sa Leviticus 11 mga kapatid. At patutunayan ng ating affirmative na ito ay para sa lahat ng tao. At affirmative natin si Leonard ng Seventh-day Adventist at negative naman si Brother Noel ng Roman Catholic Church. At yung ating setup ng debate mga kapatid, meron tayong 10 minutes na presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross, at meron tayong 5 minute na final conclusion. At yung ating rules ay standard rules ng Russia TV. Rule number 1, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. At wait lang ha, tingnan ko muna. Sino to? Bro, Ebester, pamute mo na bro ha. And thank you bro. Okay mga kapatid, rule number 1 natin, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Either ito ay close-ended or open-ended question. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ako ng next question. Rule number 2 natin, kung close-ended ang question or categorical, kailangan sumagot doon sa pagpipilian muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. Rule number 3 natin, kung hindi niya sasagutin ang tanong, magkakaroon siya ng 10 segundo ng pagpapaliwanag at yan yung pinakasagot niya sa tanong. Rule number 4 natin, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. So kung meron tayong tanong na sino, probably magbibigay tayo ng pangalan or noun kung saan mababasa. So we expect na magbibigay kayo ng talata, chapter and verse, or chapter lang. Okay na yan. So rule number 5 natin, sa first stand doon lang dapat magtanong sa inilatag, at sa rebuttal ay doon na pwedeng itanong ang lahat. Ayan. So rule number 6 natin, ang debater na makakatanggap ng 2 warning sa akin ay may disiplina yan. Ayan. At rule number 7, syempre bawat senaryo ng objection, isang beses lamang maaaring magpaliwanag. Isang objection lang at hindi susundan ng sunod-sunod na objection, at isang clarification lang din every question, at no objection during final conclusion. Rule number 8, hindi po pinapahintulutan ang mga ataking naglalarawan sa physical na itsura ng tao. At kasama na din doon yung pagmumura, pero I am very okay pa pag sinabi mo na nagsisinungaling ka or hindi ka nakapag-aral. Open pa ako mga kapatid dyan ha. At yung out of topic, syempre hindi po pwede yan. So tayo yung magde-decide kung pasok ba ito. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko. So hindi ko pinapahintulutan yan kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10 natin, ito lamang ang iral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Opo, sumasang-ayon po. At sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes, brother, sumasang-ayon, Brother Russia. Okay, so bago natin simulan ng ating debate mga kapatid, ako nga pala ay inyong host, moderator, timer mga kapatid, at streamer sa gabing ito, Admin Russia ng Russia TV. At ito din yung ating affirmative, gusto ko lang siyang magpakilala. At syempre ano yung ine-expect niya sa kaniyang katunggali ngayon. So bro, pakilala ka muna bro. Magandang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat po at natuloy din ang ating debate. At ako po si Leonard Singke, taga Bataan. At ako po ay masaya na magkakaroon po tayo ng usap sa pagitan po ng SDA at saka Roman Catholic Church. At excited po ako na makapagtanong at saka makarinig din sa side ng Roman Catholic Church kung ano po ang view nila sa Leviticus 11. At tignan po natin mamaya kung ano po yung pwedeng ma-rebuttal at saka
basta masaya po ako na magkakaroon tayo ng talakayan. Maraming salamat po. Okay, at syempre yung ating negative din, pakilala ka kapatid. Hello mga kapatid, ito po si Noel ulit from the Catholic Church. Yun nga, masaya rin ako kasi napakabuti ng makakausap natin ngayon at si Brother Rasha spoke highly about him. So nakakatuwa. So ang siyempre expectation natin is based on the topic, sana ma-prove natin yung topic. Even though I am negative, I'm willing to learn and I'm willing to listen. So sana po may kapulutan po tayo. At maraming salamat po. God bless po sa lahat. Okay mga kapatid, at please share yung ating live streaming ngayon. Kung gusto nyo makapakinig dito mga kapatid, patungkol dito sa Leviticus 11, yung pinaka-topic nila. So gusto ko din syempre i-shoutout lahat ng nandito, yung tropa dito sa Rasha TV, at nandito si Ramon Leroy, at tumutunog ngayon yung mga between natin. Gusto ko lang unahin to mga kapatid. Shoutout pala dito kay Ernie Luma ng Rangers of God, nagbigay siya ng star. At si Brother Cal, ang sugong dayuhan mga kapatid, hari ng Kalawakan, ayan, nagbigay din siya ng between. Maraming salamat. CNC Woodworks din, nagbibigay lagi yan ng star mga kapatid. Maraming salamat. So dito din mga kapatid sa ating mga tropa na nandito, si Bishop Ramon Leroy ng Born Again, The Great Philosopher mga kapatid, Junril Jeroy ng The Freelancer Warriors, Samuel Tahuda mga kapatid, founder ng MCGU, at Marty Sintino, ang pre-Tires. Tama ba? Hindi ko babanggit talaga. Pre-Tires. Ayan. At si Daniel Borella mga kapatid ng Rangers of God, at si Cal Kaedong Manalo ng The Freelancer Warrior, Ricardo Malabon ng Rangers of God, Jimuel Bungalos ng Roman Catholic Church, The Ebester Ko ng Judaism mga kapatid, Jose Vayray ng Seventh-day Adventist, and Kamar ng Christian Mysticism mga kapatid. Ito yung mga kasama natin dito sa ating live mga kapatid. So maraming salamat. So umpisahan na natin ang ating debate mga kapatid. Again, ang topic natin ngayon ay patungkol dito sa dietary law, na patutunayan ng ating affirmative na sabi dito, I will prove that the dietary law in Leviticus 11 are commanded by God for all people to follow. 10 minutes, Brother Leonard. Your time start now, bro. Okay, share ko lang po saglit yung aking screen. Sige, bro. Nakikita niyo po ba ng full screen? Wait lang, bro, ha? Wala pa. Hindi pa. Ito, okay na po. Ayan na. Okay, maraming salamat po sa ating lahat. I will prove that the dietary law in Leviticus 11 are commanded by God for all people to follow. So, ito pong first na babasahin ko po ay sa Genesis chapter 1 verse 27. Ang nakalagay po dito, so God created mankind in His own image. In the image of God, He created them, male and female, He created them. So, ang ating pong Diyos na si Jesucristo, ayon po sa John chapter 1 verse 1 to 3, siya po ang lumikha ng buong kalawakan. Siya po ang ating Diyos na manlilika, na lumikha sa ating mga tao. So, kilala niyo po si Enzo Ferrari. Siya po ang inventor ng kilalang Ferrari na sasakyan. Napakagandang sasakyan. At dahil siya po ang inventor ng Ferrari, alam niya po kung ano yung makakabuti para sa kotse niya. Kung ano yung makakabuti para anong klaseng gasolina, anong klaseng maintenance ang kailangan dito sa Ferrari nito para para ma-preserve siya ng matagal, para maganda po yung takbo ng kotseng ito. Ganon din po sa atin ang ating Panginoon. Dahil siya po ang lumikha sa ating mga tao, hindi lang po sa mga Hudyo. Siyempre yung mga Hudyo ay tao rin po yan. At tayo pong mga Pilipino ay tao rin, mga African, European, Asian, Americans, lahat tayo ay tao. Wala pong hindi po ibang level na tao yung mga Jews. So yung pong mga Hudyo
ay katulad din po nating mga tao. So, ang ating pong creator ay ang Diyos, ayon po sa Genesis. At siya po ang nakakaalam kung ano po ang makakabuti sa ating katawan. Kaya naman po, kung mapapansin natin yung katawan natin, no, sa mga nag-aaral po ng medisina, ay talagang napaka-komplikado po ng ating katawan, no? Magmula sa ating brain, no? Tapos pupunta pa tayo sa iba't ibang mga organs, mga yung puso, yung baga, yung intestine at saka yung nervous system, yung mga ano natin, mga ugat sa katawan, napaka-komplikado mga kapatid. Kaya naman ang Diyos natin ay talagang mababasa natin dito sa Psalms 139:14, I will praise you for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are your works and that my soul knows very well. So maraming salamat po Panginoong Diyos sa paglikha niyo po sa aming mga tao at alam po namin na alam niyo po ang makakabuti sa amin. At ito po makikita natin, no, yung nervous system, yung mga ugat, yung intestine, yung muscle, yung iba, napaka-komplikado. May nagsabi po na yung computer software, komplikado po yung isang computer software, pero mas komplikado po yung human anatomy, mga kapatid. Lalong-lalo na yung ating mga neurons sa ating brain. Parang isang kalawakan po 'yan, no, sa pag-aaral ng ating mga eksperto. So, ito po, no, makikita natin kung ano yung makakasama sa katawan. Siyempre, alam natin yung mga matadabang pagkain, yung mga maalat, at saka yung mga talagang mga lason na kinakain natin, yung katulad ng mga ano ba yun, yung mga instant noodles, yung mga delata, alam naman po natin na masama sa katawan natin yan. Pero yung pong Diyos, mga kapatid, sa panahon pa lang ni Adan at Eva, panahon pa lang ni Moses, alam na po niya yung makakabuting mga pagkain sa tao. Kaya naman po mga kapatid, ang sabi po ng Diyos sa panahon pa lang ni Adan at Eva, sa Genesis chapter 1 verse 29, and God said, behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree in the which is the fruit of a tree yielding seed. To you, it shall be for food. So, ang Panginoon po, dahil siya po yung ating manlilikha, alam niya po yung makakabuti sa ating katawan. At ito nga po yung mga vegetables, fruits, herb, at lahat po ng yan, leafy vegetables, yan talaga yung alam naman natin, kahit yung mga doktor po, no, kapag ka pumunta ka ng Dok, ano ba yung magandang kainin ko para gumanda yung kalusugan ko? Siyempre, sasagot po ng doktor, kumain ka ng prutas, kumain ka ng gulay. Pero alam niyo po ba na dahil po sa pagkatapos ng malaking baha doon sa panahon ni Noah, ay pinahintulutan po ng Panginoon dahil wala pa pong nasira lahat ng vegetation, nasira lahat ng pananim, so wala po silang masyadong kakainin. So pinahintulutan po ng Panginoon na kumain po sila ng karne, ng hayop. Pero hindi po lahat pinahintulutan ng Panginoon, hindi po lahat ng karne o lahat ng hayop pinahintulutan pong kainin ng Diyos. Nagsabi pa po siya na bago pa yung baha, 2x2, 7x7, 7x7 sa mga malilinis, 2x2 na mga hayop sa mga marurumi. So, doon pa man mga kapatid, yung panahon pa lang ni Noah ay meron ng marurumi, kagaya ng baboy, gaya ng aso. Alam po ng Panginoon at dinirekta kay Noah kung ano po yung mga marurumi. At in-specify nga po ito sa Leviticus chapter 11. So ang sabi po ng Panginoon, ito po ang sabi ng Panginoon, now the Lord spoke to Moses and Aaron, saying to them, speak to the children of Israel, saying, these are the animals which you may eat among all the animals that are on the earth. Among the animals, whatever divides the hoof, having cloven hooves, and chewing the cud, that you may eat. And the swine, sabi po dito, yung baboy daw po,
And the swine or pig, though it divides the hoof, having cloven hoofs, yet does not chew the cud, is unclean to you. Their flesh you shall not eat, and their carcasses you shall not touch. They are unclean to you, that shall be an abomination to you. Ano po bang ibig sabihin ng abomination? Kasi sabi po dito sa Leviticus, ito daw pong maruruming na mga hayop ay abomination sa Panginoon kapag ka ito ay ating kinain. Ang sabi po dito sa abomination, regarded with extreme disgust and hatred. So talagang kinasusuklaman po ng ating Panginoong Diyos itong mga bagay na ito. At lalong-lalo na kapag ito po ay ating kinain, no mga kapatid. So ang sabi pa po dito sa Deuteronomy 14:3-21, the pig is also unclean, although it has a divided hoof. It does not chew the cud. You are not to eat their meat or touch their carcasses. Sabi pa po dito sa Isaiah 66:17, those who consecrate and purify themselves to go into the gardens, following one who is among those who eat the flesh of pigs, rats, and other unclean things, they will meet their end together with the one they follow, declares the Lord. So sabi pa po dito, Deuteronomy 14:3-21, do not eat detestable things. Detestable, ito po yung mga marurumi. These are the animals you may eat. So binigyan po tayo ng Panginoon kung ano yung mga hayop na pwede natin kainin. Kasi ito pong mga hayop na ito ay hindi mga scavengers katulad po ng aso, katulad ng baboy, at katulad po ng ibang maruruming mga hayop. Kasi ito pong sabi dito, these are the animals you may eat, the ox, the sheep, the goat, at yung gazelle, yung deer. Ito daw po yung pwedeng kainin kasi ito pong kumakain sila ng damo. Kumakain po sila ng vegetation at talagang meron po silang 4 chambers sa kanilang stomach, no mga kapatid. Pati yung itong lahat ng ito ay may 4 chambers, rumen, reticulum, omasum, abomasum, ito. Ganun din sa mga kapatid sa sheep. So talagang malilinis po itong mga ito dahil talagang pinoproseso po nila ng maayos yung kanilang kinakaing damo at hindi po sila kumakain ng karne, mga kapatid. Kaya itong mga ito ay sobrang linis at ito dapat ang ating kakainin kung kakain po tayo ng karne. So talagang matalino po yung Diyos, alam niya po yung makakabuti sa tao. So ito po yung illustration ko, no. Yung pong mga Jews ay mga tao rin, no. Hindi po sila parang mas inano ng Panginoon na gusto nila mas malusog yung mga Hudyo. Sige, mga Hudyo lang yung bibigyan ko ng batas pangkalusugan sa Leviticus 11 dahil sila lang ang paborito ko eh. Ayoko yung mga Pilipino, bala yung mga Pilipino, no? Pero hindi po ganoon ang Panginoon. Yung pong binigay niyang Leviticus 11 dietary law ay para sa buong mundo po yun. Dahil pare-pares po tayong tao. Kagaya po ng Diyos ay tao, ang mga Pilipino, Americans, European, Africans, Asian ay mga tao rin po. Time na po ba? Yes po. Okay po. Sige, mamaya na lang po. Okay, so dyan natatapos mga kapatid ang unang pahayag ng ating affirmative. Brother Leonard ng Seventh-day Adventist. At syempre, dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ng ating negative. Brother Noel Perfecto ng Roman Catholic Church. Your time start now, bro. Okay, thank you so much, Brother Leonard. First question ko, dun sa mga nilatag mo, based on our topic, ang topic natin is, I will prove that dietary law in Leviticus are commanded by God for all people to follow. Saan natin makikita muna, where can we find the commandment of God for all people? Specifically, which verse? Kung word for word po yung hinahanap natin sa New Testament, ay wala po tayong word for word na mababasa na God is commanding all people, even Gentiles, to follow the Leviticus 11 law, dietary law. Pero meron po tayong, kung mapapansin po natin dun sa vision po ni Peter, ay Next question. Okay po, next question. Okay. My next question is, saan dito yung for all people to follow? Do you have any specific verse pertaining that this Leviticus 11 is continued or reenacted
during the New Testament believers, saan yung best verse mo? Yung best verse po natin ay yun pong sa vision po ni Peter na makikita po natin doon, no? Akala po kasi ng maraming tao ngayon na may misinterpret, akala po nila yung vision ni Peter na nakakita siya ng mga karumaldumal na mga animals doon sa vision niya, akala po nila ay patungkol po yun sa pagkain, na ina-abolish na daw po yung Leviticus 11 Next dietary question. law. Okay, brother. Thank you so much. Sorry, mabilis yung ano natin. Okay lang po, okay lang. Oo. Yung commanded for all people to follow, does that include the non-believers? Yes or no? Opo, lahat po. Okay. Can you cite a verse? Kagaya nga po ng sinabi ko po kanina, wala man po tayong word for word na mababasa, pero makikita po natin dun sa vision ni Peter na hindi po patungkol sa pagkain yung pong vision ni Peter, kung hindi po patungkol sa mga hentil na tinitignan ng mga Jews na unclean o hindi dapat makasalamuha. Next Pero question. okay po. Okay. My next question is, dito sa nilatag mo sa Leviticus 11, this is abomination to you. Yung you dito is pertaining to which group of people? Yun ang tanong ko. Diyan po sa mababasa natin ay pertaining po yan sa mga Hudyo. Okay. Okay. So if your answer is that pertains to that you pertains to Jew, then therefore on this Leviticus 11, it is not pertaining to everyone. Yes or no? Hindi po. Kasi yung pwede pong magpaliwanag. Siyempre, 20 seconds. Kasi po ay kung atin pong gagamitin yung logical thinking o yung parang talagang mag-analyze po tayo kung ano ba talagang ibig sabihin ng Diyos dito sa Leviticus 11 law. Para lang po ba ito sa mga Hudyo o para sa humanity? Kasi para sa akin po hindi po nagtatangi yung Diyos na yung mga Hudyo lang yung maging malusog. Okay. So ang sabi dito sa Leviticus 11, yung kasi meron dito yung mga matouch ng carcass ng mga Israelites, they will be unclean until the evening, but they could give this to a Gentile, or they could sell it to the Gentile. So therefore, would you agree that this Leviticus 11 is specifically commanded or specifically ordained for people of Israel as opposed to everyone dun sa topic natin? Hindi po. Dahil kung binigay mo po ng Panginoon yung mga maruruming pagkain para ibenta sa mga foreigners, ay sa Panginoon po yung prerogative na yon, na sa kanya po yung desisyon. Kagaya po ng sinabi niya, patayin niyo lahat ng mga tao sa Canaanite. Itong mga tao na to, kahit women and children, animals, patayin nyo lahat. Ang Panginoon lang po nakakaalam kung ano pong dahilan niya doon, bakit niya pinapapatay. Kasi kapwa-tao po natin yung mga yon. At Next question. Okay. So based on your answer, there is prerogative. So lumalabas dito sa Leviticus 11 alone, this is specific to Israelites, not for everybody. Ang paniniwala ko po dyan, specific muna sa Israel para sila ang magturo sa buong mundo po na maging example po sila na mabubuting tao na sumusunod sa kautusan ng Diyos. Pagkatapos po ay sila yung mag-share po nito sa buong mundo po. Okay, so sila yung naging parang model, di ba? So so being a model to all people or all nations in the world, meron ka bang verse na naging model sila in regards to dietary law? Meron ka bang specific verse or maybe verse that insinuate your ideas? Wala po tayong maalala ngayon, pero sa scientific science sa study po, research and study ng ating mga doktor sa kasalukuyan 2024 sa ating henerasyon, sinasabi po nila na makakabuti talaga yung Leviticus 11 dietary law sa mga tao ngayon, hindi lang po sa mga Hudyo. Well, I agree with you. But my question is,
this dietary law in Leviticus 11, is it a health law or a moral law that will lead you for eternal condemnation if you violate? That's my question. Maganda pong tanong yan. Ako po naniniwala ako na ang sinasabi ng Bible that our body is the temple of the Holy Spirit. So kung yung templo po na ng Diyos ay ating katawan, meron po tayong tinatawag na most holy place. At ang most holy place po na ating katawan ay ang ating isipan. Kapag po ang ating kinain ay maruruming mga pagkain, maapektuhan po yung ating dugo, Next question. maapektuhan po yung ating pag-iisip. Okay, all right. So will it condemn you if you eat, let's say, pork? Will it condemn you to eternal damnation? Yes or no? Nyo pong Time. kukunin bilang SDA Time. answer 7 po minutes ito. time. Pero personal pong answer 7 ko. minutes time, bro. Apa. So, Personal, sige. time na bro. 7 minutes. Running time kasi yan. So, dyan natatapos mga kapatid ang unang pagtatanong ng ating negative. At syempre, dako tayo sa kanyang presentation din. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid. Shoutout kay Alading Gregorio ng Baptist. Is watching daw siya. Jimuel Bongalos, go bro Noel. At Arnel Cueco ng STA RCC, kain na kayo ng daga, paniki, pupuwit, butiki at bubuli. So unawan nyo kasi ay hindi naman sa inyo ang mga ipinagbawas sa Leviticus 11. Shoutout din kay Ernie Luma, syempre. Dino Diaz, pastor ng Baptist Hallucination na naman ang SDA dito. Shoutout din kay CNC Woodworks, congrats bro Noel. Albert Hinkel, pambihira na tuloy pala to. Nakakamatay din daw ang kanin, bakit hindi karumal-dumal? Shoutout din kay Jumwell at dito din kay Aaron. Dapat kumain di kayo ng tipakrong, utos yan sa Leviticus 11. Shoutout din kay Gwedion Zolweta. Nasa Bible lahat na malinis at karumal-dumal. At sabi dito ni okay na. So, mga kapatid, dako tayo sa negative first presentation. Brother Noel Perfecto ng Catholic, your time start now, bro. Thank you very much. This is again Noel Perfecto from Catholic Church. Tumitindig tayo as negative dito sa ating topic. Ang sabi ng topic natin is I will prove that the dietary law in Leviticus 11, this is very specific topic, are commanded by God for all people to follow. To summarize what had happened is wala akong nakuha pa na answer na medyo solid, So, na-prove natin na yung Leviticus 11 is specifically given to a certain group of people, which is the Israel. Kasi nakasulat yan sa verse 1 and verse 2 pa lang. So, it is not across the board. And especially during that time, sabi nga ni Brother Linier, dito sa time na to, hindi pa. Kasi meron pang, yung sa Leviticus 11, it is meron pang partiality, so pwedeng dito sa articles na to, this is clean for you, and that you or sa inyo is pertaining to a particular group. Pwede nang ibenta yung mga hindi nila pwedeng kainin, pwedeng ibenta sa Gentiles. So ibig sabihin, for Gentiles, they're not under the law. So ibig sabihin yung sa topic natin, for all people, hindi kasama lahat, hindi kasama. So this is very specific. And he also actually mentioned about Acts 10, so based sa kanyang answer, although hindi nakasama sa sa presentation niya, sa Acts 10 is napakagandang example that the dietary law in Leviticus 11 is already abrogated, so it was already nullified and it already expired. So I was really amazed that Acts 10 is brought up on this topic. So, sabi dito, actually nagsulat ako ng konti para for my own notes. Sabi ko dito, there are two purposes why Saint Peter had that vision or yung trance niya, At yung sa trance niya,
is pinakita sa kanya talaga yung mga pagkain. Trans yun eh. So, yun ang talagang pinakita sa kanya. Of course, hindi pa siya explicit that these are people of Gentile nation. So, ibig sabihin, meron talagang representation nitong mga pagkain nito sa Gentile, but meron talagang two purposes. One is in its literal sense na talagang pinapakain siya, and I will prove that to you, and also the ultimate sense. So the ultimate purpose is to accept the Gentiles as a believer of God or as the children of God, and it is explicitly said and explained through Peter sa verses 28 ng Acts 10, and also inulit niya to sa Acts 11. And I will tell you why he repeated it in Acts 11. Sabi dito, no, Peter dined with the uncircumcised. Pag sinabi nating uncircumcised, these are people under the law, So, outside the law. So, uncircumcised. And circumcised represents the people under the law, So this Gentile, and explaining himself for doing so by repeating the whole story in Acts 10. So ang ginawa ng mga Hudyo, yung mga Jewish converts, of course, even Peter is a Jewish convert. He's a Jewish Christian. Kaya sabi niya kay Lord, nung pinakita sa kanya sa trance, sabi niya, I don't eat those things. Sabi niya ganoon, I never eat that and I don't eat that. Pero nangyari ang dapat mangyari or ang hindi dapat mangyari kung naniniwala silang hindi pa abrogated ang Leviticus 11. Well, yung mga Jewish Christians, they accused Peter, sabi niya, you ate and dined with a Gentile. So hindi niya dinina yon. And remember, hindi nagfe-fellowship and ang isang Jew at ang isang Gentile. Then this represents that Peter had fulfilled what is being commanded to him to eat yung mga unclean dati. Unclean. Yung unclean dati, what happened? Do not call anything unclean that God has cleansed. So, ang naglinis dito hindi tao, hindi paniniwala, kundi God ang sabi doon, God. So, ang nangyari, bakit niya inulit yung ano niya? Bakit niya inulit yung story niya sa verse 11, sa Acts 11? Inulit niya yung story niya nangyari sa Acts 10. It's because to justify his actions. Yung actions niya to dine. Nakikain siya sa hapag ng mga hintil. Ibig sabihin, hindi siya kosher. Pag sinabi niyang kosher, pag sinabi natin kosher is what is fitting do sa what is fitting do sa law. So, ibig sabihin, what is fitting, it also pertains to what is fitting in dietary articles. So, by eating and dining in do sa hapag ng isang hintil, that represents that the law is already abrogated, kasi hindi naman kosher ang preparation ng mga hintil. Hindi siya kosher kasi ngayon pa lang nai-introduce yung Christianity sa kanila. Ngayon pa lang nag-penetrate yung spirit sa kanila, yung spirit of grace sa kanila. And sabi na so lumalabas dito by explaining and repeating his story in Acts 10, he is justifying his action. So to prove it further, sa Galatians 2, nagalit napagalitan si Pedro ni San Pablo. Bakit siya napagalitan? Ano ko lang tong Galatians 2. Ang sabi dito, sa Galatians 2, Paul opposes Cephas. Why? Because in some point of time, nagkaroon siya ng reservation to eat with the Gentiles. And that becomes an hypocritical act for Paul. Pero kay Peter, meron siyang reason. Natakot siya, sabi. So meron siyang valid reason for him. Pero kay Saint Paul, hindi niya alam yon, hindi niya kinonsider yon. Ang kino-consider lang niya na hindi nakikain si
Pedro as hypocritical act. So when Cephas came to Antioch, I opposed him to his face because he stood condemned. Sabi ganun. For before certain men came from James, he used to eat with Gentiles. But when they arrived, he began to draw back and separate himself from Gentiles because he was afraid of those who belong to the circumcision group. So medyo may fear si Saint Peter, at for Saint Paul it is an act of unrighteousness, hypocrisy, So lumalabas meron talagang abrogation ng law kasi hindi dapat sila kumain sa hapag ng Gentiles or with the Gentiles. Dito sa before my time ends, punta tayo sa Romans sa Romans 14. Actually, if I dito sa Holman KJV Study Bible, ang sabi dito sa Acts 14:14, sabi, I know that I'm persuaded by the Lord Jesus that there is nothing unclean of itself. Ang sabi doon. Ang sabi sa commentary ni Holman, ang sabi ni Paul's background as Pharisee trained him to emphasize the distinction between clean and unclean based on Leviticus 20:25. Ang sabi dito, clean and unclean, Leviticus 20:25. But Jesus persuaded him, Christ persuaded, the Lord of Lords, the King of Kings persuaded him that this distinction was no longer valid. Amazingly, ito maganda sa komentary niya, amazingly, Paul adopted a new stance. So ang pinakamaganda doon, Paul adopted a new stance. Sabi niya dito, to continue the verse, but to him that esteemeth anything to be unclean, to him it is unclean. So, kung ito ay para sa, let's say, sa SDA madumi, para sa kanila madumi yan. But not to the Lord, not according to the Lord, but for them. For them. So, dito lumalabas, actually sa verse 20, kung may time pa ako, sa Romans 4, verse 17, ang sabi dito, ang ganda na sinabi, as it is written, Romans 4:14. Romans 14. Ang sabi dito is, sabi dito, for the kingdom of God, which is the church, is not a matter of eating, but righteousness, peace, and joy in. Thank you so much. Okay, so dyan natatapos mga kapatid ang unang presentasyon din ng ating negative at dahil ko tayo sa first cross ng ating affirmative. 7 minutes para sa iyo, bro. Your time start now. Maraming salamat po sa presentation ni Brother Noel. Ang una ko pong tanong, sa makatuwid po, naniniwala po kayo, Brother Noel, na pwede na pong kainin lahat ng animals ngayon? Yes, all edible animals. I'm talking about edible, and even if it is unclean, it is called unclean in the Old Testament. It is also edible for people outside the covenant of God. The covenant of God is given to the group of Israel in the Old Testament. So for them, they have certain rules to follow. Okay. Naniniwala po ba kayo na itong blue ringe octopus ay pwede nang kainin ngayon? Well, I don't know. What I said is everything safe and edible. Hindi siya poisonous. Yun ang sinasabi ko sa iyo. So kung poisonous siya, of course by logic, may binigyan tayo ng logic ni God. Even si Adam binigyan ng kapamahalan sa mga hayop. Of course, we will have a knowledge against it, Next if it is question. poisonous. Ito pong Itong the golden poison frog, naniniwala po kayo na pwede nang kainin ng tao po ngayon ito? Well, I will repeat. No, if it is poisonous, it is a beautiful creature actually. But if it's poisonous, we are given a knowledge and discerning capabilities of God to discern what is good and what is not good for us. But kung ilalagay mo dyan yung pork, I would say yes. But then ilalagay mo poisonous, bro. That is Next deadly. question. Okay po, saglit lang po. So,
Mamaya na lang po ako magpapaliwanag. Ito pong nabanggit nyo sa Acts 10 na kumain si Peter kasama ang Gentile. Ito po ba ay kasalanan? Talking about Acts 10, I think it's Acts 11. Do sa Acts 11, I think your question would be Acts 11. Sa Acts 11, yung reasoning nila and capability of understanding is hindi pa buo. Kaya for them it is sin, but for Christ it is not. Kasi si Christ mismo ang nagsabi, what God has cleansed, do not call unclean. Nung po bang kumain si Peter ng kasama isang hentil, automatic po ba na kumain siya ng unclean food? Meron po ba tayong mababasa na unclean food ang kinain po niya? Well, yes, automatic siya because hindi sila nagpa-practice ng kosher. Ang kosher is, as you admitted, it is for Israelites. And sabi mo hindi pa ready nung time na yun, di ba? So ibig sabihin dito pa lang binubuksan ng door ng Gentile. So even madikit lang ang pagkain nila do sa bowl ng Gentile, it is unclean na. Mm-mm. Possible po ba na may prutas sa bahay ni Cornelius o dun sa bahay ng Gentile? Absolutely. If you say it is possible, it is also possible that there is pork na kasama doon. So, possibility is always there. But remember, don't forget the vision that he received. He received yung mga pinagbabawal sa Leviticus 11. So, therefore, by logic, ang nila for them was unclean in the events. Possible po ba na prutas lang ang kinain ni Peter at hindi po siya kumain ng karumal-dumal na pagkain? If it's possible, there's always a possibility. But when you say possibility, there is also a possibility na hindi rin prutas yan. So kasama rin, even though kahit nasabihin natin prutas yan, yung mga bowls nila, yung may mga tubig na bowl, bawal rin yan sa Leviticus 11. Those are included in the dietary article. Sige po. So sa makatuwid po, hindi po tayo 100% sure na kumain si Peter ng unclean food. Okay. Pwede kong mag-objection muna. Okay. Objection, bro. Oh, ang objection ko, the way he asked yung pwedeng kumain na pwedeng hindi siya kumain na unclean food. Wala akong stand na unclean ang kinain niya dito. Ang stand ko dito clean. Nilinis ni God eh. Oo. Okay. Okay po. Nag-intend ko po. Ito po, ulitin ko po yung tanong. Magre-rephrase ka, bro. Rephrase po. Okay, proceed, bro. Possible po ba na yung na hindi po kumain si Peter ng nakalagay doon sa pinagbabawal sa Leviticus 11? For me, everything is possible because it is not explicitly said, but it is more likely. So nakita mo yung more likely, mas malaki yung possibility niya because of his trans. Yung trans, and sabi doon, lahat unclean, but do not call anything unclean that God made clean. So, yun. So, yun ang answer natin dyan. So possible po na yung mga Kristiyano sa New Testament, kahit makipagsalamuha sila sa mga hentil, ay hindi pa rin sila kakain ng pinagbabawal na mga hayop sa Leviticus 11 dahil pwede naman po silang kumain ng prutas na malinis po. No. I would disagree with your question. Kasi sabi doon sa sa 14:14, God, Jesus Christ has persuaded Saint Paul that nothing is really unclean. Sabi rin sa verse 20 ng Romans 20, sabi niya, nothing is really unclean. Sabi rin niya sa verse 17, God is not a matter of food. Okay po. So, sa makatuwid po, hindi po tayo sure na si Peter ay kumain ng karumal-dumal na nakalagay po sa Leviticus 11. Oh, very sure. Very sure. Kasi yung trans is for him to prepare. It is yung trans niya is to prepare him for this fellowship, this coming fellowship, for the grace of God and the gospel to penetrate the doors of the Gentile. It is a preparation. Ang question ko po,
So possible sa makatuwid po, possible na hindi po kumain si Peter kahit nakisalimuha siya sa mga hentil. Possible po na hindi po kumain si Peter na mga pinagbabawal po sa Leviticus 11. No, that is very unlikely to happen. Why? Kasi inaccuse siya ng mga Jewish Christian, you dine with the Time na, bro. Alam niya. Okay, so dyan natatapos ang first stage ng ating debate. At dako tayo sa rebuttal. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. CNC Woodwork, sabi niya, ilang taon ba ang life expectancy ng mga SDA? Shoutout din kay Nena Despidiones. Alangan namang kakainin mo kung may lason yan. Ano ba namang klaseng tanong yan? Robin Garsula, nakakaintindi ka ba ng salitang pwede kainin? Ibig sabihin, walang pilitan. Pwede kainin, pwede hindi. At sabi ni Jivan Lozada, solid ang argument ng negative, kaya lang may kulang. Pero sufficient pa din para madurog ang affirmative. Shoutout kay Ernie Luma, nagkakasala pa kaya marumi. At sabi ni Albert Hinkel, pambihira, di ka naman kakain araw-araw, yung kanin din naman nakakamatay yan. Shoutout din dito kay Guedion Zoliata, nasa Bible lahat na malinis at karumalduman. So mga kapatid, dako tayo sa ito pala kay Arnel, na papadalas ang debate ng RCC versus SDA sa final event kasi ng Bible Sunday, at andyan ang Keepers Monday of Harlot, Revelation 7:5 versus Sabbath Keeper, Galatians 4:26. At dito tayo mga kapatid sa ating rebuttal. Again, sa mga bagong pasok dyan, ang topic natin ngayon ay prove that the dietary law in Leviticus 11 are commanded by God for all people to follow. Affirmative, Leonard ng SDA, 10 minutes sa yung rebuttal, bro. Your time start now. Okay. Gusto ko lang pong sagutin yung kaniyang mga nilatag ni Brother Noel na yun daw pong si Peter ay kumain kasama ng isang hentil. So para sa akin po, no, wala po tayong mababasa doon na kumain po si Peter. Kahit kumain mo po siya, okay, kumain po siya sa bahay ng hentil, pero hindi po automatic 100% o may mababasa po tayo na kumain po siya ng baboy o kung anumang karumaldubal na pinagbabawal po sa Leviticus 11. Kasi pwede pong kumain si Peter na prutas lang ang kanyang kakainin o kaya naman yung mga malilinis na hindi pinagbabawal sa Leviticus 11. So possible po, no? Kasi binigay na po ng pahintulot ng ating Panginoon doon sa Acts 10 na pwede na po silang makisalamuha sa mga hentil. So wala na pong boundary, no? So pwede na po si Peter na makipagkumain kasama ng mga hentil, pero hindi po automatic na 100% ay mag-a-assume po tayo na kumain po si Peter ng karumaldumal na ipinagbabawal po sa Leviticus 11. So ako po ay talagang naninindigan na si Peter at ang mga hentil ay talagang natuto po sila doon sa Leviticus 11 na talagang direktiba ng ating Diyos. Kasi kung mababasa po natin, and God told Moses and Aaron, tell this to the children of Israel, these are the foods that they may eat and may not eat. So galing po ang direktiba sa ating Diyos, no? Kasi alam po ng Diyos ang makakabuti. At naniniwala po ako na si Peter ay talagang naging magandang example na ginaya ng mga Hudyo na naniniwala po ako, wala man po tayong mababasa word for word, ay naniniwala po ako na talagang yung mga Kristiyano sa New Testament ay talagang napaliwanagan sila sa dietary law.
na kailangan nilang sumunod, hindi sa tao, hindi sa tradisyon ng tao, kundi sa direktiba po ng Diyos kung ano po ang mga makakabuting mga pagkain sa tao. Kasi ang pinag-uusapan po natin dito, human being. Kasi yung katawan po ng Hudyo at katawan ng Pilipino, katawan ng mga Greek, katawan ng mga Romano, ay pare-parehas lang pong katawan ng tao po yan. Kaya yung pong Leviticus 11 ay para po sa lahat ng tao para makakabuti po sa kanila at hindi po sila malason. Dahil po, ang aking pong i-share ay meron po talagang mga nakakalason at nakakamatay na mga pagkain o mga hayop. Kagaya nga po nitong aking presenta po kanina na ito pong Blue Ridge Octopus. Ang sabi po dito na kahit lutuin po ito, ay hindi pwedeng kainin, no mga kapatid. It is not safe to eat or cook the Blue Ridge Octopus. Kasi kung tayo po ay naninindigan na lahat ng hayop ngayon ay malinis na inabolish na yung Leviticus 11 law ng ating Panginoong Diyos, so naniniwala po dapat tayo at naninindigan po tayo na pwede na pong kainin ng tao lahat ng hayop dahil lahat po ng hayop ngayon dapat malinis na. Pero contrary po ang ating mga eksperto, mga scientists, dahil sabi po nila, it is not safe to eat or cook the Blue Ridge Octopus. Despite its small size, this octopus is one of the most venomous marine creatures in the world. Its venom contains tetrodotoxin, here pong bigkasin, which can cause paralysis and respiratory failure in humans, leading to death in severe cases. So, mga kapatid, cooking does not neutralize the venom of the Blue Ridge Octopus. In fact, attempting to consume one could result in serious injury or death due to potency of its venom. So talagang makakasama po itong hayop na ito na Blue Ridge Octopus sa katawan po ng tao. Mapa-Hudyo man po yan, mapa-Pilipino, Amerikano, Aprikano, European o Asian, pare-parehas lang po yung katawan natin, no? Hindi po iba yung katawan ng Hudyo, iba yung katawan ng mga Pilipino. Pare-parehas lang po tayong mga tao. At kung ano pong pinagbabawal sa Leviticus 11 ay yun po ang direktiba ng ating Diyos dahil isa lang po ang lumikha sa atin, ang Diyos ng mga Hudyo, ang pong lumikha sa ating lahat. Kaya siya po ang nakakaalam kung ano po ang makakabuti sa tao. So, isa pa pong sinasabi dito na hindi dapat kainin, no, mga kapatid, itong the golden poison frog, no? Ang sabi dito, the golden poison frog, these frogs are among the most toxic animals on earth. They secrete potent neurotoxins such as batrachotoxin through their skin, which can cause paralysis, convulsions, and even death if ingested, or if it comes into contact with mucous membranes or open wounds. So talagang ito mga kapatid ay masama sa katawan ng tao at hindi dapat hawakan o kainin, no? Dahil mamamatay po tayo. So ito po ay talagang parang nagpapatunay na hindi po lahat ng hayop sa kasalukuyan ngayon sa panahon natin ay nilinis na, no, mga kapatid. Yung pong Leviticus 11 ay nananatili pong utos ng Diyos kung ano po ang makakabuti sa ating kalusugan, mga tao. Even if you were to thoroughly cook the frog, it's unlikely, okay? It's unlikely that cooking would neutralize the toxins present in their skin completely. Therefore, attempting to eat the golden poison frog or any poison dart frog is extremely dangerous and could potentially be fatal o nakamamatay, mga kapatid. So talagang yung pong aking pinaninindigan, no, mga kapatid, kung ano po yung direktiba ng Diyos na makakabuti sa ating mga, kung kakain man tayo ng karne, bagamat ang original po na diet na nire-recommenda po sa atin ng Panginoon ay prutas at mga gulay na talagang maganda po sa ating katawan. Pero kung tayo po ay magdidesisyon na kumain po ng karne, ay wag daw po tayong kumain ng
ng baboy dahil ito po ay mga scavenger. Huwag po tayong kakain ng aso dahil mga scavenger po yan, marurumi po yan. Huwag po tayong kakain ng daga, no? Bagamat kahit kainin mo ang daga, kainin mo yung aso, kainin mo yung baboy, bagamat hindi ka mamamatay, pero madudumihan po yung ating katawan dahil may mga bakterya po yan na talagang kahit lutuin mo ng paulit-ulit ay talagang nandyan pa rin yan, nabubuhay pa rin yung mga bakterya na yan. Pwede po nating i-search sa Google kung ano po yung mga klase ng bakterya na yan na makukuha po natin, no, sa mga maruruming mga hayop. Kung tayo po ay magdidesisyon na kumain ng karne, meron pong inilatag na rekomendasyon ng ating Panginoon na pwedeng kainin sa Leviticus 11, kagaya po nitong nakasulat po dito na baka, no, ayan, no, do not eat any detestable thing. These are the animals you may eat: the ox, the sheep, the goat, and the deer, the gazelle. Oh, ito po yung mga yan, no? Yung baka kumakain ng vegetable, yung mga vegetation, damo. Yung ating yung mga kambing kumakain ng damo, malilinis po 'yan. Yung tupa kumakain ng damo, malinis po 'yan. At sa ating pong pag-aaral ng ating mga eksperto, yun daw po palang baka o yung mga kambing, yung mga tupa ay may 4 na chamber sa kanilang stomach, hindi kagaya po ng baboy o ng aso, diretso sa kanilang hindi na masyadong na kasi kumakain sila ng marurumi. Di na nila masyadong pinaprocess dahil iba yung nila, digestive system. Hindi po kagaya ng malilinis na hayop na sabi ng Panginoong Diyos, katulad ng baka, katulad ng tupa, meron po silang 4 chambers: rumen, reticulum, omasum, abomasum. So meron po silang 4 chambers na talagang napaprocess po ng maayos ang kanilang mga kinakaing damo. So mga kapatid, ngayon pa rin po ay ako po rin po ay naninindigan na yung pong Leviticus 11 na dietary law ay talagang kinukuman po ng ating Panginoong Diyos para sa lahat ng tao, no? Para sa ating ikabubuti, para hindi po tayo mapahamak o mamatay. Maraming salamat po. So dyan natatapos ang rebuttal ng ating affirmative, mga kapatid, at ako tayo sa second cross ng ating negative. Brother Noel Perfecto ng Catholic, set ko lang yung time mo, bro. 7 minutes, your time start now. Okay, itong tanong natin, Brother Leonard, dun sa agree ka ba sa Leviticus order tsaka sa Deuteronomy, talagang dinivide ang clean at unclean foods, yes or no? Opo. Okay, so there is so-called unclean foods, yes Opo. or no? Opo. When you say, okay, do you want to speak 20 seconds? Okay lang. Okay. So, if there is unclean food, it is also considered edible by pagans, yes or no? Pakiulit po yung tanong, medyo hindi ko po narinig. Okay. Bali, you consider there is clean food that is given to Israel, and there are also unclean foods that were not restricted to anybody. So sa mga Gentile, kumakain sila ng yung mga unclean foods na considered, di ba? So yung unclean foods na kinakain ng Gentile, are they edible, yes or no? Edible po kasi pwede namang kainin talaga, pero marumi po. Correct. Okay. So therefore, yung octopus, yung blue ring octopus mo is not edible, yes or no? Edible po yan. Kagaya po ng sinabi ko, lahat po ng pwedeng nguyain at lunukin, pwede pong lahat ng animals ay pwedeng nguyain at lunukin, pero meron pong epekto yan. Pwede tayong mamatay dahil sila po ay marumi, dineklara po sa Leviticus 11. Marumi po sila at nakamamatay. Ang iba. Opo, pero itong octopus na nilagay mo tsaka yung yellow na frog, they are poison. They are not unclean per se, but poisonous. Opo. Is poison considered edible? Yes or no?
Pag sinabi pong edible ay yung pong pwedeng lunukin, pwedeng nguyain, pwede pong pwedeng ipasok sa katawan kasi pwede po natin lunukin yan eh. Pwedeng lutuin, lunukin kagaya po ng baboy, karne ng baboy, karne ng aso, karne ng daga. Pwede po nating lutuin yan at kainin papasok sa ating katawan. Kagaya po ng blue rinse octopus, pwede po nating lutuin, kainin, pasok sa ating katawan. Pero iba po yung epekto niyan. Dahil kaya nga po ako naninindigan na hindi lahat ng... Okay. So my next question is rabbit a poisonous creature? Yes or no? Hindi po. Okay. So my question is bakit hindi rabbit ang in-example mo pinagbawal rin naman sa Leviticus. Bakit mo bakit mo in-example yung mga exotic poisonous creatures? Bakit hindi tong mga harmless creatures na considered unclean? Maganda pong tanong yan. Kaya ko po pinresent yung pong blue rinse octopus at saka yung golden yellow frog na talagang nakamamatay. Gusto ko pong ipunto na hindi po lahat ng animals ngayon ay nilinis na at pwede na pong kainin. Yun po yung punto ko. Na kung meron pa po ngayon na natitirang mga animals na poisonous at talagang marumi na hindi dapat pwedeng kainin dahil nakamamatay, yun po yung talagang magpapatunay na talagang totoo at talagang nangingibabaw pa yung Leviticus 11. Okay. Ito bang dietary law is ceremonial law? Yes or no? Hindi po. Okay. Paano mo how would you explain na sabi dito sa Deuteronomy 14 ano ka rin man ng Deuteronomy 14 sa verse 7 sabi dito do sa verse 7, however, of those that chew the cud or that have a divided hoof, you may not eat the camel, the rabbit, or hyrax. Although they chew the cud, they do not have a divided hoof. They are ceremonially unclean for you. How would you explain that if this is not ceremonial law? Yung pong ceremonial law ay may kaugnayan po yan dun sa alam niyo po yung sanctuary service, di po ba? Yung pong ginagawa nila dun sa sanctuary service na pumapatay ng tupa, ritual. May kaugnayan po yun sa yung ultimate sacrifice natin na Lamb of God ay si Kristo, nung pong naipako siya sa krus, ay natigil na po yun. Kaya nga po yung kortina dun sa sanctuary, nung namatay si Kristo, ay nahati sa dalawa dahil... Okay. Ang next question ko, bro, babalikan kita dito. This is talking about dietary law. Actually, nasa kasama ng presentation mo yan. Deuteronomy 3 hanggang 21, I think yung presentation mo. Dito tayo sa verse 7 at verse 8, sabi niya, they are ceremonially unclean for you. How would you explain that if it is not ceremonial law? Yun po kasing Leviticus 11, hindi po yan ceremonial laws na kasama po doon sa sanctuary service. Yan po ay food and safety law para hindi po mapahamak yung mga Israelites at lahat ng tao sa buong mundo na kung sakali man na magwa-wonder sila, wala pa namang Google noon, ano ba yung pwedeng kainin, ano ba yung nakakalason, ano ba yung madumi. So, binigyan na po ng Panginoon ng direktiba kung ano yung mga mabuti at masama. Okay. Sige. So sa iyo nananatili na may unclean at clean foods. Ang tanong ko sa iyo, would you agree kay Saint Paul, sa Romans 14:20, and it says, "Do not destroy the work of God for the sake of food." Sabi dito, all food is clean. So, ang tanong ko sa iyo dito, naniniwala ka ba sa revelation na natanggap ni Peter kay Christ, all food is clean? Yes or no? Ang food po na sinasabi dyan ay yung... Attention muna tayo, bro. po, Categorical question, yes or no? Yeah. pakiulit nga po yung tanong. Okay, ulitin ko yung tanong ko. Ang sabi dito ni St. Paul, all food is clean. Do you agree with him, yes or no? Meron po kasing mga tanong na kapag sinabi ng yes or no ay mami-misinterpret. Okay, bro. Kung So, sa 10 ayaw seconds mong... ka, bro. Okay. So, oo. Kung ayaw mong sumagot dun sa yes or no, bro, meron kang pagkakataon sa 10 seconds, ha? Or, sabihin mo lang next question. So, anong gagawin mo, bro?
So, ang papaliwanag po, Sige, 10 seconds lang yan bro. Proceed ko. opo, yun pong sinasabi na all food are clean, ay, yun po ay yung mga pagkain na tinawag na clean sa Next Leviticus 11. Okay. My next question is the dietary law can justify a person? Yes or no? Categorical. Depende po anong klaseng justification. Justification for salvation. Hindi po. Time. Very good. Okay, Thank you so much. dyan natatapos mga kapatid ang second cross ng ating negative. At shoutout muna sa ating nasa live. Siyempre, meron tayong halos 30 live viewers dyan. CNC World Works, nagbigay siya ng 50 star mga kapatid. At another, nagbigay siya ulit ng 20 star. Salamat, maraming salamat. Ernie Luma, nagbigay din siya ng 10 star mga kapatid. At meron tayong mga 6 na bagong follower mga kapatid. I hope you enjoy this debate mga kapatid. At syempre, marami tayong matutunan sa gabing ito. Again, ang topic natin ay patungkol dito sa Seventh-day Adventist versus Roman Catholic sa topic na I will prove that the dietary law in Leviticus 11 are commanded by God for all people to follow. Ang affirmative natin yung tinanong kanina at ang negative namin yung magpapahayag sa kanyang rebuttal ngayon. So bago yan mga kapatid, basa muna tayo ng ilang comment dito sa ating live. Sabi ni said, ang akala niya edible basta nakakain or nangunguya. Edible plural, something that is suitable or safe to eat. Shoutout din kay Jimwell, masarap din kumain ng karneng hilaw. Shoutout din kay Nena Despidiones, yung edible oil, masama din pag araw-araw. At shoutout din kay Jeban Aruy SDA, absurdity. At sabi dito ni Kamar, tama, sodium cyanide. Okay, shoutout din kay June Nabo, about chicken, hindi ba marumi? At Sister Nena Dispediones, may poisonous din na kasaba. So mga kapatid, dako tayo sa ating rebuttal. Brother Noel, 10 minutes bro, your time start. Thank you very much. Ito po ulit si Noel. Thank you so much sa rebuttal ni Brother Leonard. This is my rebuttal. It's for me it's kind of like easy kasi wala siyang na-prove. Up to now, I give him a lot of chances to prove. Ang sagot niya lagi, there's no word for word, but I believe, naniniwala ako. And believe, I can to some extent respect belief, but we are talking about something divine commandment, you know. So kapag sinabi natin I believe, it is based on your own understanding and opinion, and that is not our we are after of for this debate. We are after dun sa talagang medyo objective kasi yung ano natin, yung topic natin, brother. Ano, okay? Ay sabi, in-explain ko nga kanina kung predestination ang topic natin, there's a lot of subjective matters, no? Blah, blah, blah. But this is more objective. Specific siya. Sabi dito, sa topic natin, you will prove that dietary law in Leviticus 11, very specific, are commanded by the Lord for all people to follow. And yet, nandito na tayo sa almost end of our dialogue, is wala pa tayong na-prove. But also, ang na-prove natin ngayon, and there is abrogation. There is a nullifying facts na mga binitawan si Pedro, si Jesus Christ, at si San Pablo. Ang lakas nung tanong ko kanina, sabi ko, do you agree with the statement of St. Paul, all food is clean? And you refrain from answering it directly. So doon lumakas ang aking tayo tindig, no? Kasi hindi mo sinagot ng diretso. Kasi ito is directly not attacking but abrogating the Leviticus 11, because remember, St. Paul is also a Jew.
he was born Jew. Kahit na Roman citizen siya, he is born Jew. And he is also a Pharisee. He is zealous to the law. Pero meron nag-persuade sa kanya. And who's this person who persuaded him? The Lord himself. The author of life, according to Acts 3:15. He's the author of life. Kaya yung sinabi mo sa Genesis 1:27, 1:29, Jesus is included there. He is the author of life. Sabi mo, alam niya ang nakabubuti sa lahat ng tao. Therefore, for Him, dahil because of Him, yung katawan niya, ibinigay niya, lahat ng wall, yung wall of, ang dividing wall nila, brother, is yung law. So, inabolish yung law for us to be, to have fellowship among each other. At yung walang maging harang, walang matitisod, walang maging harang sa gospel. So, it will be neatly woven, walang nakaharang na food dietary law. Oops, hindi tayo pwedeng umupo dyan. Ay madumir to, unclean ang kinakain nito. Paano papasok? Paano magpe-penetrate yung gospel if there is a dividing wall still on our time? So, basahin natin yung Romans 14. Napakaganda ng Romans 14 eh. And then punta tayo sa salita ni Jesus Christ. Romans 14, sabi dito, this is expository statements of St. Paul. This is very important for us Gentiles. Very critical. Accept the one whose faith is weak without quarreling or over disputable matters. One person's faith allows them to eat anything. When you say anything, that is anything. That is not something. So pag sinabi mong something, pwede nating ilagay siya sa Leviticus 11. Ano lang siya, food, choice food, kosher, what is fitting. Pero sabi dito, anything. But another whose faith is weak, it's only vegetable. So ibig sabihin, by their conscience, bakit weak ang faith nila? Kasi hindi pa sila nagre-rely sa grace na binigay ni God. Hindi pa sila nagre-rely. Kaya weak yung faith nila. So natatakot pa rin sila kumain ng everything. Kaya vegetable, maingat sila, no? But yung faith ng strong yung faith allows them to eat anything. So may freedom, no? So sabi dito, the one who eats everything must not treat with contempt the one who does not. So ibig sabihin, lumalabas yung kung kahit na after tayo sa Leviticus 11 or not anymore, meron tayong responsibility, that is the law of our conscience or natural law. So sabi niya, wag nating ititreat sila with contempt, and vice versa. Okay, so punta tayo sa 14. I am convinced. Sino convinced? Being fully persuaded, fully persuaded pa, ibang klase, no? In the Lord Jesus Christ, that nothing is unclean in itself. Nothing. Pag sinabi mong nothing, lahat yan. Nothing. So we're not talking about poisonous. We're talking about edible. Maganda yung commentary kanina sa audience natin, yung define niya what is edible, what is suiting to be eaten. So of course, hindi kasama diyan ng lason kasi dito pwede yung oil ng gasolina or oil or yung antifreeze ng mga kotse. Mayroong mga nagpapakamatay, iniinom yan. So they were able to ingest, but it is not considered edible. That's my point. But hindi mo inano yung harmless na rabbit. Ang rabbit, kinakain yan na malinis, no? So, for health, So, if you're sabi dito, if your brother or sister is distressed because of what you eat, nadidiri sila sa iyo, no? You are no longer acting in love. So, ibig sabihin, kahit kumakain ka ng lahat, pero hindi appropriate ang actions mo, you are liable to the Lord. For the kingdom of God
kingdom of God, of course, tayo, mga Kristiyano and the church, is not a matter of eating and drinking, but of righteousness, is joy in the Holy Spirit, because anyone who serves Christ in this way is pleasing to God and receives human approval. So, pleasing to God and also good sa mga fellowship natin. Sabi di, receives human approval. Okay siya. Sa verse 20, do not destroy the work of God. How would you destroy the work of God? By imposing that dietary law is continued or reenacted in New Testament. You are a representation of acting against the work of God by imposing in our topic na it is commanded to all people to follow. That is working against the work of God. Do not destroy the work of God for the sake of food. All food is clean. All food is clean. Sana maribat yan. Sana kahit papano doon sa conclusion natin, maribat pa rin na may unclean pa rin, ano? But it is wrong for a person to eat anything that causes someone else to stumble. So every action that we do, there is responsibility. Doon pumapasok yung natural law, natural moral law. It is the law of our conscience. So, yun ang sinasabi ng Spirit dito. Punta tayo sa salita punta muna tayo sa Acts. Kasi sa Acts, doon ka nag-dwell ka rin, ano. Puro possibility na gulay lang ang kinain. Well, kung possibility pag-usapan natin, mas malaki ang possibility na kumain siya na non-kosher. Kasi yun nga ang representation ng kanyang trans to prepare him to dine with and to have fellowship with the Gentile. Ang sabi dito ni Peter dun sa Acts 10:13, ang sabi niya, then the voice told him, get up, Peter, kill and eat. So ibig sabihin, pagkain ang trans niya, yung vision niya is pagkain. Surely not, Lord. Peter replied, I have never eaten anything impure or unclean. So he is a zealous person for Leviticus 11. Nagrebat si Lord. Ang sabi niya, the voice spoke to him a second time. Do not call anything impure that God has made clean. So there are two purposes of this. One in literal sense, and we are not denying that there is an ultimate purpose of this, which is the reception of the Gentile people to the kingdom of God. And that is explicitly said that the Spirit came on to the Gentile believers. Ito yung door na nagbukas sa kanila. Paano magbubukas ang door kung nakashot siya? Ang magsishot sa kanya, dietary law. Yeah. Thank you, bro. Okay, so dako tayo sa second cross ng ating affirmative. Brother Leonard ng Seventh-day Adventist, 7 minutes, bro. Your time start now. Ang una ko pong tanong, ito pong sa lahat ng animals daw po ay malinis na. Ano po? Ang tanong ko po, yun po bang blue-ringed octopus, babalik po tayo dito dahil po ako naniniwala ay ito ay hayop. Brother, objection muna ako. Sige po. Objection muna ako. Okay lang? Kasi nakuha ko yung yung tanong mo, kaya na may objection ako. Ang objection ko, Brother Rasha, is wala akong stand na all animals are clean. Ang sabi dito, all food is clean, or all foods are clean, or all food is clean. Wala sinabi dito na lahat ng animals are clean. Kaya yun, okay. Yun ang tanong ko po ngayon. Sige, bro, proceed. Okay, ang tanong ko po ngayon, naniniwala po ba kayo, Brother Noel, na all animals are clean? Okay. I-qualify natin yan. No. Kung i-qualify natin yan, so pag sinabi mong clean, ano ba yon? Poisonous ba siya? Or edible pa siya? Teka, time stop muna. Hindi ko kasi maintindihan kung nagka-clarify ka sa moderator or part yun ng sagot mo. I'm actually Sumasagot ka na? Sumasagot ako okay. na meron akong so okay. I'm sorry. So, sagot mo pala yun. Proceed ka muna, bro. Meron ka ng 15 seconds. Proceed.
Okay. Pag sinabi mong all animals are clean, hindi ko alam kung ano yung ano mo, yung purpose mo. Edible ba siya or may poisonous dito? We're talking about edible. Yes. All animals are clean. So naniniwala po kayo na merong mga animals na hindi dapat kainin? Correct. Poisonous. Poisonous. Sabi mo nga, alagaan natin yung temple of God eh. So ibig sabihin, huwag kang kakain ng poison. Hindi lang animals ang poison, meron din meron din plant na poisonous. Yung mga suicidal, pati yung anti-freeze sa kotse, iniinom nila. They ingest it, but it's not edible. Paano nyo po ngayon ipagtutugma itong sa Romans 14:14 na all foods are clean? Oo. Pag sinabi mo That nothing is unclean. Oo nga, pag sinabi mong nothing is unclean, by logic, it is pertaining to edible food. Like, let's say for example, rabbit. Sabi mo malinis ang rabbit, they are not poisonous in that sense, di ba? So yung sabihin yung rabbit actually kinakain yan. So pati pork kinakain yan. Actually ang pork ang taas ng nutritional values niya. Mm-mm. So, naniniwala po ba kayo na yung blue ridge octopus ay animal? It is an animal, yes, but it is not edible animal. It is poisonous, bro. Wag mong ipilit yung hindi edible. What I'm after is edible food. Mm-hmm. Naniniwala po kayo na yung blue ridge octopus ay food, consider food? Kanina ko pa, sayang yung time mo, bro. Kanina ko pa sinabi, it's not food, it is poison. Mm-hmm. So, Sayang yung time. Mm-hmm. di mali po yung sinasabi dito na all foods are clean. Well, sinabi dyan, all foods are clean. All edible are clean. Hindi sinabi all animals are clean. Meron po bang sinasabi na all edible are clean? Yun, sabi food, ibig sabihin broma. Di ba? Or, di ba? Food, Yung po ba yung ibig nyo sabihin na lahat ng broma ay Wait lang bro, lahat wait lang po ba bro. ng broma ay pwedeng kainin? Wait lang bro, time stop na bro. Hindi ko kasi magets kung putol yung sagot ni Noel or hindi pa. Gusto ko lang ipa-remind na meron 20 seconds lagi ha. So, I think hindi naman nagre-react si Bro Noel. Gusto ko lang para aware yung ating tinatanong ha. Bro Leonard, proceed ka lang sa tanong mo bro. Okay po. Ang tanong ko po ngayon, lahat po ba ng broma ay pwedeng kainin? Pwede. Oo, yes. Oo. Ang sabi dito, pati yung akatartos na tinatawag sa Leviticus 11, ang sabi dito, the voice spoke to him second, do not call anything impure that has been clean. That has made clean. So wala na talagang unclean Next question. ngayon. Yung pong sinasabi nyo na yan po ba yung sa Acts 10? Yes, sa Acts 10 verse 10-15 kasi tuloy mo ba yung clarification? Okay na po yun. Okay na po sa akin yung sagot nyo. Ang next question ko po, alam nyo po ba na yung Acts 10 ay hindi patungkol sa pagkain? Kung hindi patungkol sa Gentiles na pwede na silang makasalimuha sa mga Hentil? Both yan, sabi ko nga two purposes, one in literal sense and one for the ultimate sense. Yung ultimate sense niya is the reception of Gentile to the kingdom of God, pero ito, totoong pagkain to, contained all kinds of four-footed animals as well as reptiles and birds. Get up, Peter, kill and eat. Yun ang sabi doon. Kaya kumain siya. Acts 11, kumain siya. Mm-mm. Pero nabasa niyo po ba yung verse 27 at 28? Yeah, actually kasama yan sa presentation ko tsaka sa rebuttal ko. Reception, that is the ultimate purpose of dining with Gentiles. Ang makakaharang sa iyo para sa doors ng Gentiles if you impose that Leviticus 11 law sa mga sa ngayon. Hindi po ba yun yung nagpapatunay na hindi patungkol po sa pagkain ang pinag-uusapan po dito sa vision ni Peter? Kung hindi, nagets na po ni Peter dun sa 27-28 na patungkol po pala ito sa pakikisalamuha sa tinatawag na mga marumi na hentil na pwede na po silang makisalamuha ngayon sa mga hentil.
Hindi, mali ka doon because you are eliminating the literal sense. You are eliminating. Kung sa reception ng Gentiles, para makasalamuhan sila, fellowship and everything, tama ka doon. Kaya nga sabi ko, dual purpose. One is the literal sense. Paano naging literal sense? Acts 11:2 and 3, sabi niya, you dined, you ate with the Gentile. Possible po ba na yung vision na pinakita kay Peter ay symbolical? It is also symbolical and also it has a literal sense. Dual. Symbolical and yung symbolical, yung ultimate purpose niya is to penetrate the Gentile people. You know, so pero yung literal sense niya, kumain siya talaga. Kumain siya sa kapag ni Cornelio, brother. Wag natin Balik po tayo dun sa word for word kasi sinabi niyo po kanina na dahil I believe ay ano na, hindi ka tama Yes. doon kasi sinasabi mo lang I believe. So ang Yes. tanong ko po ngayon, pag po ba walang mababasang word for word sa Bible, ay ibig sabihin na mali na ang doktrina na ito kapag ka wala tayong nabasang word for word? Not really, no. Ang naging problem natin, even Trinity is not in the Bible, but it is there existing, you know. But the problem with you, wala kang ma-cite kahit isang verse. Sa Trinity, ang daming verse na nagsusupport ng Trinity. That's the difference, bro. Actually, to clarify po, ang lagi ko pong sinasagot ay sa Acts 10 na yung sa vision po ni Peter, na meron po talaga akong sinabi na verse na sinasabi ko dito na kinaklarify na hindi po ito patungkol sa pagkain kung hindi patungkol sa pakikisalamuha sa mga Gentiles. Time, 7 minutes time. Okay, so dyan natatapos mga kapatid ang ating second part ng debate. So shout out pala kay Emmy Alfonso, kay Richard Thompson, kay Gomer Novellero, at kay Ruben Nankilada. Shout out din kay Albert Hinkel, kay sabi niya clean or unclean, doon ay tumutukoy sa nakapagrurumi ng kaluluwa. Kasi binanggit ni Pablo na sa Kingdom of God is not a matter of eating and drinking 13 times. Yeah. Shoutout din kay Nena Despidiones. Ano ba naman itong SDA? Walang logic. At sabi ni ML Alfonso, galing bro Noel. At Akamar, rebuttal ng negative nullifying facts. Laws are abolished. Romans 14, nothing is unclean. Shoutout din dito kay Jimwell, masarap din kumain ng karne. Ito kanina. So mga kapatid, dako tayo sa final conclusion. Mauna dito si Brother Noel bilang negative sa ating topic patungkol sa Leviticus 11 na ito ay utos para sa lahat ng tao. Your time start now. Oo. Thank you. Ito yung ano natin, ang final conclusion natin is that when we summarize this dialogue with Brother Linier, wala talaga siyang na-prove na yun doon sa topic niya. Kasi yung topic niya dito are commanded by God for all people. At least we have some sort of even indirect or implicit idea from the Bible na may ano, or even ecclesiastical mandates ng SDA. Ito ang sinabi dito. At least something, but there is nothing. He admitted that in Leviticus 11, it is in particular to a certain group of people. And there is reason for God to do that kasi ang in-exclude niya at ginawa niyang isolated ang people niya because sabi niya, I am holy and I want you to be holy. So meron siyang distinction between the pagans or heathen or non-Jew and the children of Israel. Of course, during that time, meron pa siyang walls. Yung walls natin is one of the walls na meron tayo, hindi lang sa circumcision. When we speak about circumcision, we're talking about law. Uncircumcised represents Gentiles. Circumcised people represents the people under the law, which is the people of Israel or the Jewish people. Doon sa Leviticus 11, explicitly sinabi, this is for the children of Israel. At kung ano yung pinagbabawal sa kanila, pinabebenta pa ni Jesus Christ or ni God or yung iba hindi nag-accept na nandun na si Jesus Christ. Si God, pinabebenta pa sa mga Gentile non-believers. So, ibig sabihin, itong law na to, Leviticus law, is particularly to the covenantal people. Even dito sa natin, sa New Testament, meron tayong New Covenant. It's through the blood of Jesus Christ, ang covenant natin. So, ang hinahanap natin,
kung sasabihin niya na ito is continue to the covenantal people, actually wala siyang maibigay sa atin, no, na sa mga Christians ngayon ano pa rin, reenacted or even continued, not only reenacted but continued, ano, hindi siya na abort or hindi siya na nag-stop anytime, it is continued. Wala siyang maibigay, and also wala siyang maibibigay para sa mga non-covenantal people. Even today, many people, billions around the world, do not believe in the gospel. So, hanapin ko nasaan, kasi ang topic namin for all people to follow. Pag for all people to follow, then there is no distinction between covenantal and non-covenantal people. So, all people to follow, including the heathens, including pagans, including the atheists. The 80s, you know, so wala tayong puro sa kanyang okay, in my opinion, o hindi sinabing opinion, in my belief, naniniwala ako. Pwede tayong maniwala, kaya nga pwede tayong maniwala sa Trinity because there's many verses that would support that Jesus Christ is Yahweh himself. Ang dami. Pero nasaan yung kahit isang verse wala ka maibigay na ito ay kinontinue for all people to follow, then therefore hindi na tayo maniniwala dyan. Wala na, outside na talaga siya sa Bible. Hindi na siya implicit. Not explicit, not implicit, but it is not found in the Bible. Well, sa Leviticus 11, sabi dito, sa verse 4, it is ceremonially unclean for you. But he does not accept that dietary law is part of ceremonial law. These are rituals. Why? Ang patunay natin dyan, kapag nakahawak sila ng carcass, they will be unclean until evening. So, lalaban nila. Ilalaban nila. So, these are all ceremonial. Ang sabi dito is these are guardian, or these are guardians, yung law are guardians before the faith comes. When the faith comes, we don't need the guardian anymore. So we don't need the law anymore. Yun ang sinasabi dito. Before my time ends, I want to read what Jesus Christ had said in Mark 7. Don't you see that nothing that enters a person's from the outside can defile them? Nothing, for it does not go into their hearts but into their stomach and then out of the body. In saying this, Jesus declared all foods clean. He's declaring all foods clean. It was not realized during this time when he said this. It was realized years after, and the door was open in Acts 10. Praise be to God. At nakisalo siya. Thank you so much. Okay, so dako din tayo sa final conclusion ng ating affirmative. Brother Leonard ng Seventh-day Adventist sa kanyang topic na prove that the dietary law in Leviticus 11 are commanded by God for all people to follow. Your time start now, bro. Meron po tayong mababasa sa Bible, no po? Hindi po natin pwedeng sabihin na wala tayong mababasa. Ang hinahanap niyo po kasi ay yung word for word na mababasa po sa New Testament. Pero yung pong Bible po kasi ay meron talagang mababasa, bagamat nasa Old Testament ito, pero mababasa po natin na talagang itong Leviticus 11 na dietary law ay para sa lahat po ng mga tao. No? Kagaya po ng sinabi kong illustration kanina na ito pong mga Jews, ang katawan po nila ay tao. Ang katawan po ng Pilipino ay parehas ng katawan ng Jews. Ang mga Amerikano, European, Africans, Asian, pare-parehas po tayong mga human beings. Ano po, pare-parehas po yung katawan natin. Kaya nga po kanina, sabi ko kanina, yung pong gumawa sa katawan natin ay ang Panginoong Diyos. Iisa lang po yung Diyos na lumikha sa tao, mga kapatid. Kaya iisa po yung Diyos na talagang nagsasabi sa lahat ng tao, hindi lamang po sa mga Hudyo, na kung ano yung mga makakabuting mga pagkain at makakasamang mga pagkain na nakalagay sa Leviticus 11. At ito nga po yung mga mabubuting mga pagkain na kung talagang magdidesisyon tayo na kumain ng karne, ay kumain tayo ng baka, ng tupa, ng kambing. Pero ang talagang gusto ng Panginoon ay maging plant-based diet po tayo dahil ito po yung the best na diet
para sa tao. Pero dahil po gusto natin kumain ng karne, kung kakain man po tayo, ito po yung kinukumand ng Panginoon. Na kung kakain tayo, the Lord spoke to Moses and Aaron saying to them, "Speak to the children of Israel saying, these are the animals which you may eat." Kagaya nga po ng sinabi ko kanina, hindi po kaiba yung katawan ng isang Hudyo sa katawan ng isang Pilipino, Amerikano, European, Africans, Asian. Pare-parehas po yung katawan natin. Kaya naman po, itong batas ng Leviticus 11 ay para po sa lahat ng tao, mga kapatid. Ang sinabi po ng Panginoon, kung tayo kakain ng karne, kumain tayo ng baka, kumain tayo ng kambing, kumain tayo ng tupa. Yan ang mga malilinis dahil meron silang fourth chamber stomach, mga kapatid, na talagang nadadigest nila ng maayos yung kanilang kinakaing vegetation. Hindi po kagaya ng pinapaniwalaan ng ating mga kaibigan na pwede nang kainin ng daga, pwede nang kainin ng aso, pwede nang kainin ng baboy dahil nilinis na daw po lahat. Pwede naman talagang kainin yan. Kaya lang madudumihan yung katawan mo, mga kapatid. Kasi nga hindi po yan ang utos ng Panginoon na kakainin natin. Ngayon, pabalik po tayo dun sa blue ringe. Ano po? Ito pong blue ringe octopus. Ito po ay considered animal. Considered po ito na sinasabi nilang all foods are clean. O yung sinasabi na lahat ng hayop ngayon wala nang marumi, no? Marami pong nagsasabi ngayon ng mga denominasyon na lahat daw po ng hayop ngayon ay pwede nang kainin. Eh bakit po itong sinasabing blue ringe octopus? Ang sabi po dito ng ating mga eksperto, it is not safe to eat or cook the blue ringe octopus despite its small size. This octopus is one of the most venomous marine creature in the world. Its venom contains tetrodotoxin which can cause paralysis and respiratory failure in humans leading to death, mga kapatid. Kagaya rin po nitong palaka na ito na the golden poison frog. Animal din po ito, mga kapatid. Kasama po ito sa animal kingdom na talagang sinasabi ng ating mga kapatid ay nilinis na at pwede nang kainin, mga kapatid. Na ating mga kapatid na ibang pananampalataya, sinasabi na lahat ng hayop pwede nang kainin. Mali po, mga kapatid, dahil may mga hayop po na katulad nito. Sabi ng ating mga eksperto, these frogs are among the most toxic animals on earth. They secrete potent neurotoxins such as batrachotoxin through their skin, which can cause paralysis, convulsion, and even death if ingested. So mga kapatid, ako po ay talagang naniniwala na talagang inaano po ng Panginoon. That is why I believe that the Leviticus 11 dietary law are commanded by God for all people to follow for their own safety. Lahat po yan, mapa Pilipino, Amerikano, Afrikano, European, lahat po tayo, hindi lang mga Hudyo, ay kailangan tumupad, sumunod sa dietary law ng Leviticus 11. God knows what is best for us because we are His children. Maraming salamat po. So dyan natatapos ang debate natin, mga kapatid, between Seventh-day Adventist and Roman Catholic Church dito sa topic sa Leviticus 11, mga kapatid. Tumunog na yung ating time. So mga kapatid, before bago natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna silang bigyan ng time magpasalamat sa lahat ng manonood natin sa live, sa ating mga participant dito. Meron tayong 14 participant. At dyan din sa ating YouTube, merong iilan at halos 30 live viewers din sa ating Facebook kanina, mga kapatid. At syempre, yung makakapanood pa nito sa ating, yung nagre-review sa ating replay. So, unahin natin si Brother Leonard. Bro, pasalamat bro. Okay. Maraming salamat po, Brother Noel, sa inyong talagang may hinahon at talagang friendly debate na ating pong pinakita. Maraming salamat din po kay Brother Russia na talagang walang sawang nagbo-broadcast ng mga gantong napakagandang mga talakayan at talagang marami po tayong matututunan at sa ating makakabuti po sa ating kalusugan at sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Maraming po salamat din po sa lahat ng nanonood. God bless po sa ating lahat. God bless. Okay, at Bro Noel, salamat. Okay.
pasalamat ako sa lahat. Unahin ko ng Panginoon Kristo at kalawa ikaw, brother Rasha, sa iyong pagmo-moderate sa amin at pag-live ka sa atin, At sa iyo, brother Linierd, napakagaling na debater ng SDA. At sana marami pang susunod na mapapanood ka namin dito. Napakabuti mong kausap at may God bless you and your family, no? Tsaka maraming salamat sa lahat ng nanood dito sa room tsaka sa diyan sa live natin. Maraming salamat sa inyo. May God bless you. Sana pare-pareho tayo may natutunan. Salamat. Okay, at Russia TV gusto din magpasalamat sa lahat ng sponsor, lahat ng sumusuporta sa Russia TV, mga kapatid. Kasama na din natin, syempre, yung ating mga live audience, mga tropa dito sa Russia TV, mga kapatid. Nandito si Brother Hernan Falcon ng Church of God / Rangers of God, mga kapatid. At dito din si ang Dayuhan, ang Hari ng Kalawakan, mga kapatid, ng Rangers of God. Nandito din si Bishop Ramon Leroy ng Born Again Church. At nandito din si Mother Earth, Sister Nena Despidiones ng Roman Catholic Church, at yung ating great philosopher dito, si Brother Junril Jeroy ng The Freelancer Warriors. Nandito din si Marty Centino, isa po siyang preterist, at si Daniel din ng Borella ng Rangers of God, Cal Caedong Manalo ng The Freelancer Warrior, Ricardo Malabon ng Rangers of God, at nandito din si Jimwell Bungalos ng Roman Catholic Church, The Ebestor Co ng Judaism, at Jose Vaire ng Seventh-day Adventist Church. At kung gusto yung sumali sa ganitong gawain, pwede kayo mag-PM sa akin or maghamon man sa dalawang debatista na nandito. Nandito si Brother Leonard ng Seventh-day Adventist at Brother Noel ng Catholic, at pwede nyo kong gamitin as a mediator sa nalalapit nyong pag-uusap, mga kapatid. Basta sumasang-ayon lang kayo. Siyempre, alam nyo yung patakaran dito sa aking platform, mga kapatid. So, please subscribe yung ating YouTube channel, Russia TV, mga kapatid, dahil lahat ng debate na nangyayari dito ay naka-record din doon, naka-live din doon. At dito din sa aking Facebook, you can follow me, Russia Vista, mga kapatid. At yun, this is Admin Russia ng Russia TV, and we're out. Congratulations. Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Mag-ipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siya